mga kababayan. Ngayon po, mga Boss G Pamoser, babalikan po natin yung mga salaysay nung asawa nung driver ng nitong si ano pangalan? Si Cabral ho, mga bossing, no? O ito pong si Cabral, mga kababayan. Kasi talagang sabi ko, ang daming nagko-komento, ang daming mga vlogger na nagba-vlog ho, na talagang iba-iba eh. Yung iniisip. Ako, ang nasa isip ko, apat ho, mga kababayan. Hindi natin isinasarado ang ating utak na, oh, wala na yan, nadisgrasya. Sabi nila, nadisgrasya eh. No? Pwedeng nadisgrasya, maaari, no? Pwede din pong dinisgrasya, mga kababayan, dahil merong mga malalaking mga pangalan na nasasangkot ho, mga bossing, no? Na ang tingin ko dito, malaki yung pangalan ko. Alam ni Cabral, nakasali ako dyan. No? Baka masabi yung pangalan ko, lalo't lalo na, ayan, iniimbestigan, pinapatawag na siya sa mga ICI. Pwedeng dinisgrasya, pwede pong nagpakamatay, no? Ayan na, ulitin ko, nadisgrasya, dinisgrasya, nagpakamatay, or wala lang, joke lang ho yun. Kasi ho, sa publiko, mga kababayan, hanggang ngayon ho, may question mark eh. Ang tanong si Cabral ba talaga yung namatay na yan? Tayo po, nakikiramay po doon sa mga naulila. Kaya lang, lagi kong sinasabi, simula po, nung naging issue ito, ang lagi nating sinasabi, mga Boss G Pamoser, hindi pwedeng hindi maitopic, hindi pwedeng hindi madiscuss, hindi pwedeng hindi mapag-usapan, lalo na po sa social media, dahil nga po, yung Cabral, no, ay nasasangkot ho, mga kababayan. Isa sa napakalaking eskandalo sa Pilipinas ho. Yan ay yung mga ghost flood control project, yung mga ghost project at mga flood control project ho, mga bossing. At may mga nasasangkot na mga malalaking mga tao, kagaya ng senador, congressman, na sa tingin ho natin at sinasabi, nakausap, nakapanayam, nakadaupang palad ni Cabral, mga bossing. Kaya nga sabi ko sa inyo, apat yung iniisip natin posible eh. Nadisgrasya, dinisgrasya, no? Nagpatiwakal, or joke only lang. Baka nagtago lang. Di po ba? Lalo't lalo po, mga kababayan, yung mga kaanak ni Cabral, ayaw pa ipa-autopsy. No? Yung labi. Kasi magtataka ka ho, mga bossing eh. Magtataka ka, bakit ganun? No? Gusto mong malaman kung ano ang nangyari doon sa mahal mo sa buhay. Gusto mong malaman kung ano nangyari doon sa misis mo. Doon sa nanay mo. Tapos parang wala lang. Hindi, okay na yan. Alam na namin, no? Tapos eto pa, yung salaysay nung driver, madami ang nagsasabi, naku po, parang may mali doon sa mga sinasabi daw po, no? Ng driver. Sabi ni Sir BTB, now lang ako nakakita na yung driver mo iiwan ka sa lugar na di naman resting spot, di ako naniniwala sa mga kwento nila. Ganyan po talaga ang iisipin natin, mga bossing. Biruin mo ha, si Cabral hindi naman po Mark Ramos lang yon. Hindi lang naman po si Villaruel yon. Cabral ho yun, mga bossing. Yusek ng DPWH ho, mga kababayan. At kumakaharap ng isa sa pinakamalaking eskandalo sa Pilipinas ho, mga bossing. Tapos iiwanan mo lang doon sa gilid? Hindi ba nila naiisip na baka mamaya tiyempuhan ito nung mga tao na gustong magpayari dito kasi madaming nalalaman. Ang sinasabi nga si Cabral daw ang magiging susi eh. Di po ba? Pakinggan ho ulit natin, mga Boss G Pamoser, no? Yung asawa. Sabi ni Juby Sestina, planado yan ng pamilya niya. Baka kasama po siya.
Diba? Sabi ni Music Stories, Mark Ramos, walang foul play dyan. Talagang magpakamatay. Sabit kasi yan sa flood control project. Ayaw makulong. Isa din po yan sa tinitignan natin. Hindi kinaya ng utak. Yung stress. No? Tapos ito, maririnig mo pa, John Vic Remulla, Boying Remulla, presidente ng Pilipinas. Hindi aabot ng Kapaskuhan. Di po ba mga bossing? Ngayon, pakinggan ho natin yung asawa. Ulitin natin, mga boss chief mo, sir. No? At pati doon sa driver ho, mga bossing. Kaya ang dami niya hinihingi na mga requirements. Ayan ha. Kasi ang sinasabi ho niya, mga boss, okay na. Sinabi na namin, yan yung asawa ko. Sinabi na nung mga anak ko, yan yung nanay nila. Ayos na yon. Hayaan nyo na kaming maiuwi yung bangkay ng asawa ko kasi magpapasko. Parang ano lang ho no? Parang sa lalim po ng kinasasangkutan, mga boss chief mo, sir. Tapos parang nakakabigla na pagkamatay, hindi po talaga pwedeng yung gusto nila na uwian na lang. No? Kaya nga po ang sinasabi, kailangan ma-autopsiya yan. Pero ayaw ho talaga nilang ma-autopsiya. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. Hanggang alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami niya hinihingi na mga requirements para ma-register namin, mamadala namin sa Manila. Kaya hanggang ngayon, hindi ba gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Ay, niyo. sabi ko, Hindi pwedeng hindi talaga ipa-autopsy. Bilang isang tao na nasasangkot sa iskandalong ganyan, hindi pwede nilang pabayaan. Ako, naniniwala ho ako, may karapatan po yung pamilya. Pero po dito, sa sitwasyon ni Cabral, mga bossing, Chief Amo Sir, na talagang ang laki ng kinakaharap, tingin ko po talagang i-autopsy ho yan. Pwede, maaari na merong mga kasama na pinainom ng pampaantok, pampatulog, ilang tableta ng ganon. Makikita ho kasi sa autopsy yan, mga bossing eh. Tapos saka, pinaupo. Sinadya na pala. Di po ba? Bilang isang mister, ayaw mo ba malaman yung mga ganon? No? Ayaw mo bang malaman, baka merong, kumbaga, chinempohan siya habang nakaupo doon. Nagpapawala daw ho ng stress, mga bossing. Sabi ni Garissa Del Constantino, fake death yan, sabi oh. Sabi ni Sir Eseng Mariano, parang walang concern yung asawa sa pagkamatay ni Cabral. Reaction po talagang yun din po yung masasabi ko no? Oh. ito na, pinakita ko na sila yung bangkay. Ngayon nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy-tan nila na pag nakita nila siguro, karapatan na namin na magbigay namin ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Ano yun? Yung, Ba't na yung papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na Hindi, para ho sa atin, lalo na po sa gobyerno, no? Merong mga nasasangkot. Kailangan malaman kung talaga bang ano ang kinamatay niyan. Kung meron bang mga tao na nagpapas lang dyan. Di ba? Ako, mga boss chief mo, sir, kunyari, wag naman po sana, o hindi naman siguro, no? Sa akin nangyari yan. Talagang magkamatayan tayo, autopsiyahin nyo yan. Alamin nyo kung ano talaga. Kung sinabing walang foul play, talagang nadisgrasya, saka lang ako hihinto. Mas gugustuhin ko po malaman yung katotohanan versus doon sa wala na, nailibing na, nandoon na lahat, tapos biglang napasok sa isip mo, ano nga kaya, no? May tumulak. Ano kaya talagang may kumausap doon sa driver, painumin ng ganito, may ihalo doon sa, ano lang ho ito mga bossing. Kumbaga, hindi ko sinasabing ginawa talaga ng driver. Pero pwedeng, ano kaya, mamaya inoperan yung driver niya ng 20 milyones, 30 milyones, 50 milyones. Dahil, tapos may ihalo doon sa inumin ni Cabral or whatever. Bilang asawa,
Di ba? Gusto mong makita lahat ng anggulo eh. Gusto mong malaman kung talagang yung pagkamatay ng asawa mo ay ano lang, aksidente lang. Sabi ni Helen Tesorero, ngayon lang ako nakakita ng asawa na wala man lang guilt sa asawa o quilt sa asawa niya, hindi man lang umiyak at nabigla. Pwede din hong baka ubos na ang luha. Kaya ganyan ho, di ba? Parang witness protection program sa movie ni Arnold Schwarzenegger na Eraser. Hiwain mo pa? Kaya, kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang yung mga mag-autopsy. Pero iba lang talaga ang magiging reaction ko kapag yung sa akin na nangyari. Pero kapag sa akin, sige, normal naman na ginagawa yan autopsiya Malaman lang natin. Para sa ganon, kapag ka nailibing na, at least hindi masasabi. O magkita man kami sa kabilang buhay nung aking Esme, hindi niya masasabi, bakit hindi mo man lang tinignan yung lahat ng anggulo kung merong pumatay sa akin o hindi. Di ba? Dito sa salaysay na to, mga bossing, talagang hindi ko pasensya na, mister ha, hindi ko maiwasan na merong anggulo na baka iba yung nandoon, yung iba yung bangkay, baka nga kinuha na lang niya sa ibang hindi, meron ho kasing gano'n, hindi lang ho sa pelikula yon. Meron po yung mga kukuha ng isang bangkay doon, tapos wala na, patay na, tapos iuhulog, tapos ganito, tapos ibabalot na. O sige, o yan, si Cabral yan. Meron kasing posibleng maging anggulo na gano'n. Tapos yung tunay na Cabral, ayun na pala, nagbabackdoor na. Hindi kasi pwedeng lumabas doon sa legal na paglabas ng bansa. Kasi maglalabas ng passport, magiging ganito. Nakita nyo si Roque nakalabas. Di ba? Tingin ko sa dami ng pera nila, mga boss chief mo sir, maaari, posible na makalabas pa din sila kahit, siguro, syempre, di ba? Yung kay Roque, nakalabas via backdoor. No? Yung kay Roque, hininto na o pinahinto na yung mga gumagawa ng ganon dahil, kumbaga, napagsabihan na kay Roque, kung mag-offer man ng 2 milyon. Kung mag-offer ng 2 milyon, malamang may gagawa at may gagawa na maglabas kay Cabral ho, mga bossing. Diba? Tuloy. Ikaw ba gusto mo namatay ka lang? Gusto pang yun? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Maano naman ho. Di ba i-embalsa mo naman din yan, sir? No. I-embalsa mo naman din ho, sir, si Cabral. Parang anong dahilan na wala naman sila nakita nun. At gusto ko to. Akala ko ako lang Hindi ako nagsasalita, hindi ko kinokomento ito. No? Pero yun din yung napapansin ko doon sa lugar na ipinapakita Sabi ni Geraldo Pelyas, Boss Mike, wala daw dugo doon sa binagsakan. Di po ba? Wala akong nakikita. Pero baka natatakpan lang nung mga tawag dito, mga halaman. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Play. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko 42 years in service. Gobyerno na nasisi. May mga nawawala pong mga proyekto na nagli-lead papunta doon sa nung investigasyon at nung mga resibo, nung mga ebidensya papunta doon sa asawa ninyo. Hindi naman po pwedeng, hindi, 40 years nang nagtatrabaho dito kaya hindi na dapat Hindi na dapat isinasama doon sa sinasabing mga nangurakot yung asawa ko. Diba? Tapos ayan ang nangyayari. Kasi po yung nagbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na... Ako saan galing rin sa trabaho Hindi galing rin sa gobyerno Kaya nga lumabas ako sa gobyerno Sir,
gano'ng kasakit sa pamilya nyo na naantala pa po yung pagproseso po sa bangkay ng asawa nyo? Kung totoo, masakit talaga yan, di ba? Pero kailangan nating tanggapin yung katotohanan na kinakailangan otopsiyahin yan dahil sangkot sa malaking iskandalo nga yung taong yumao. Nagluluksa po kayo. Para ano eh. Tapos ang dami kanilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami, tapos ito ang naramdaman mo, kahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung Oo. mukha ng asawa niyo? Oo. Ngayon mga kababayan, alisin natin yan.